Magandang araw sa aking mga followers saka sa aking mga friends. Ayan, may pag-uusapan na naman tayo ngayon. Ito ay regarding uli sa sakit sa balat na nangyayari sa mga younger ages kids, mga toddlers, babies, toddlers, mga 7, 8 years old hanggang ganyang edad nagkakaroon nito. So, ito yung tinatawag natin na sa mga probinsya na kung tawagin ay tampal sandok. O di kaya, it is a common name of mamaso. Okay, so ano ba yung mamaso? Ito yung tinatawag natin na impetigo. Okay, impetigo. Yun yung pinakantawag niya, impetigo. Tapos, mamaso yung tawag sa iba. Tapos, sa mga probinsya is tampal sandok. Bakit daw po tampal sandok? Namaya ka papaliwanag kung bakit. Ganito po yon. Ano po bang itsura nito tinatawag nating mamaso o impetigo? Ito po, ganito po siya. Kung mapapansin po ninyo, yan po ay parang sugat-sugat, galis po na nangyayari. Yan po ay nagsisimula sa isang piraso na para siyang cornflakes. Alam niyo po yung cornflakes? Yung, ay hirap kasing ipaliwanag ng cornflakes. Para siyang cereal. No? Kung alam niyo yung cereal na parang magaspang. Ganyan. Na butlig-butlig siya na ang laman ng butlig niya ay parang honey. Yellowish ang kulay. Okay po? Hindi naman natin sabihin na nana, pero para siyang honey na parang yung pagkadilaw niya is golden ang kulay. Okay, ganun po. So, tapos, pag po ito ay nagtutubig o yung naputok po yung kanyang butlig, ito po kumakalat din. So, para din po yung nakaraan nating topic na yung parang buni, ganon, di ba? Para siyang ringworms na pag pumutok siya o yung gilid niya naglalahay o nagtutubig, lumalaki siya, lumalawak siya. So, para pong gano'n din po siya, kaya lang po, ito hindi siya bilog or hindi, wala siyang pattern ng, hindi siya hugis buni at hindi po siya galing sa punggal. So, ang mamaso po ay nakukuha galing sa bakterya. Okay? Bakterya po, iba po ito. Iba po yung category ng pinanggalingan niya. Bakterya po. Na yung bakterya po na yon is, kung ang tatawagin po natin ay staph or strep in a short term. Okay po? So, ito pong bakteryang ito, of course, kung bakterya po, ang ating pong gamot dito, syempre ay antibiotic. Okay po? So, may gamot din po. So, wala po tayong dapat na ikabahala. Ang mamaso ay ano lang po, kumbaga yung parang normal lang siya, sakit lang siya sa balat. Hindi naman, makati siya, pero hindi siya kasing kati nung ringworms or nung mga yung mga na-discuss natin itong nakaraan. Okay, so, makati siya, pero painless siya, hindi siya masakit. Okay, hindi siya mararamdaman. Actually, kaya siya dumadami minsan kasi nababaliwala siya ng bata kasi nga hindi naman siya masakit. Okay po? So, parang normal lang siyang tumubo dyan. Medyo annoying lang siya kasi nga sugat siya. Diba? Ganon. So, masama nito kasi ito po ay nakakahawa din. Okay? Nakakahawa din. Naiilipat din po ito through skin to skin. Okay, mga mamshi, okay? Ang mamaso, pag mayroong ang bata, may mamaso, kailangan doble ingat kasi ito po ay nakakahawa sa mga kapatid, kaibigan, kalaro. Kasi pag po may mamaso, ini-advise din po na wag na pong pumasok sa school kasi maaari kayong makahawa o maaaring makahawa ang bata sa mga schoolmate niya. Ang iba naman po is binabandage, yung parang yung binabalot siya, binabalot yung parte ng katawan na mayroong mamaso. Pero paano naman po kung yung mamaso ay nasa muka? 'Di ba? Yung nasa muka, ilong, sa may parte dito sa triangle shape ng mukha ni baby. Actually, kahit saan tumutubo ang mamaso sa mga bata. Basta nahawahan siya, kung saan napunta yung likido o yung laman ng butlig, is talagang tutubo at tutubo siya. Okay? So, bakit naman po sinabing tampal sandok?
Kasi po meron po kasing kaugalian noong una na ang iginagamot po is yung sandok, sandok siya, tapos parang yung sinaing yata yun, yung sinaing, pag yung iniin-in na siya, yung tapos na siyang kumulo, yung iniin-in na, yung sandok is itatapal mo, paiinitin mo doon sa loob ng kaldero, tapos yung init na yun, habang mainit pa yung sandok, yun yung kanilang iginagamot o itinatampi doon sa mamaso. Kaya ang tawag nila doon ay tampal sandok. So, ganun siguro yung paraan noong sinaunang panahon. Ewan ko lang kung may gumagawa pa hanggang sa ngayon. Kasi I was remember when I was a kid, bata pa ako noon. Tapos meron akong pinsan na mas maliit sa akin. So, yung pinsan ko na yon nagkaroon siya ng ganon na mamaso. Okay, so, narinig ko na sinabi ng mga matatanda na yun daw ay tampal sandok. Okay? Tapos, nakikita ko, ginagawa ng tita ko, ganyan yung ginagawa niya. Pag nagsaing siya, kumukuha siya ng sandok or kutsara, ilalagay nila doon sa loob ng kaldero, tapos nakapatong yung takip. Tapos pag mainit na, ilalabas nila yon. Tapos yun ang itinatampal-tampal nila doon sa mamaso ng pinsan ko. Okay? So, ganun yung, parang ganun yung way ng paggagamot. Siguro sa probinsya lang yun, no? Hindi ko lang din alam kung ginagawa sa ibang probinsya. Pero ang maa-advise ko po sa inyo is better to consult to the doctor para malaman po ninyo kung anong antibiotic yung magandang ibigay sa bata. Na, tulad ng sinasabi ko lagi sa pagbibigay po ng gamot, sa pagre-reseta ng doktor, may mga bagay po na ikino-consider dyan. So, regarding po sa anong edad ng bata, anong kasarian ng bata, gaano yung level ng kanyang bacteria o ng kanyang mamaso sa kanyang katawan, nakadepende sa mga ganyong bagay po ang pagre-reseta ng doktor. So, hindi po ako doktor, kaya hindi po ako makapagbigay o makapag-advise ng pinakang-tumpak na medicine na pwedeng iinom ng bata kasi nga po, nakadepende po yun. Okay? Yun po ay aalamin muna ng doktor, idadiagnose muna ng doktor yun, titingnan nila kung yun ba ay confirm na mamaso o yun ay ibang form of the skin disease. Kasi marami po talagang klase ng skin disease na tumutubo sa bata. So, kung yan po ay mamaso, napakadali naman po makita. Katulad lang po na pinapakita ko pong picture dito. Yan po ay nagsisimula sa parang cornflakes magaspang. Okay, para siyang maliit lang siya, magaspang. Tapos, meron siyang butlig. Yung butlig na ang laman ay parang honey. Okay, golden na ang kulay niya. Okay, tapos para siyang malapot yung loob. Okay, so wag niyo siyang hahawakan kasi po it is ano nga yung kumakalat. So ang mas maganda po niyan sa paglilinis po niyan, gumamit kayo ng separate na yung parang yung telang kinis, wag kayong gagamit ng towel. Yung parang yung kinis na parang lampin, ganon. So, yun lang po yung gamitin nyo para panglinis dyan with the warm water. Okay? Tapos, pag po nilinis nyo, wag papahid. Wag pong papahid. At tap lang po na ganyan para po hindi kumakalat yung tubig noong butlig. Ano po? Tapos po, meron po ibireseta sa inyo si doctor. It's either it is a antibacterial oral or antibacterial cream. Okay po. So, mas maganda rin kasi lagyan nyo ng cream siya. Parang yung pinakang ng affected area lang po. Yun ang malagyan talaga. Tapos, after nyo malagay yung cream, i-wrap nyo siya ng bandage. Hindi po yung ganun kaliit na sticker. Ang sinasabi pong bandage, yun po yung mga kapanagan na kulay puti na yun po yung inirorol kung saan man pong parte ng katawan. Pero kung sa mukha, anuhin nyo na lang po. Tawag dito, hindi nyo pwedeng takpan nyo sa mukha niya, di ba? So, wag nyo na lang pong ilabas yung bata o wag nyo na lang pong ipakisalamuha sa ibang munang mga tao. Steady nyo muna siya sa bahay ninyo. Okay?
So, quarantine muna. Kumbaga, quarantine means that do not go outside or do not go to the other places. Diyan lang sa bahay nyo. So, sa bahay po, pwede po yan ang medication. Yun naman po talaga yung pinakang normal na nangyayari. So, kailan po tayo pwede natin i-consider na yun ay mayroong complication or mas lumala yung sitwasyon noong impetigo o kung ano ba yung parang yung hindi magandang dulot ng impetigo. Okay po? So, tulad ng sinabi ko kanina, dalawang klase ng bakterya ang posibilidad na pumapasok o kumakapit sa balat ng bata kaya nagkakaroon ng impetigo, dalawang klase ng bakterya. Ang staph at saka yung strep. Kapag po itong si strep ang pumasok sa katawan ng bata o sa balat ng bata kaya nagkaroon silang mamaso, maaari po siyang magkaroon ng komplikasyon sa kanyang kidney. Okay, sa kidney problem. So, ito po ay specific type ng bacteria na nagiging cause ng impetigo na maaaring maging inflammation. Okay, it is like, hindi naman siya necessary, hindi naman siya laging nangyayari, but it is possibility na mangyari na magkaroon siya ng complication sa kanyang kidney. Okay, pangalawa is yung cellulitis. So, ano ba yung cellulitis? So, dahil sa pagiging masyadong infection sa balat ng bata, so nadadamage yung another layer of skin ng bata. Okay, so hindi lang po siya dito sa taas ng skin na aapektuhan hanggang doon po sa second layer ng skin sa loob is nadadamage. So, this is need a proper medication kasi po hindi lang po yung surface ang dapat na i-heal kundi hanggang sa loob po para siyang bulotong. Ganon siya kasi 'di ba? Yung bulotong lumalalim po kasi yung ano niyan yung epekto ng bulutong 'di ba? So itong mamaso is ganun din po. It is possibility na mangyari po yung lalo pag kinutkot siya. So scarring. So what is scarring po? It is yung nagpepeklat siya. O kasi ito yung hindi magandang dulot ng ganitong klase ng sakit sa balat ang mamaso kasi ang tagal niya bago mawala, nagpepeklat talaga siya. Yung iba, nadadala hanggang sa paglaki, yung peklat nandyan. So, ang pangit niyang tingnan kasi, lalo na kung sa katawan siya tumubo, it is something like, nandun talaga yung pilat-pilat nung mamaso. So, para siyang ginalis. Ganyan ang nangyayari, di ba? So, hindi ko na lang alam kung ano yung magandang ointment na mayroon tayo dyan sa Pilipinas. Pero here in the other country, ay meron naman silang mga ointment na pinapahid. Talagang hindi siya nagkakapeklat sa balat. Well, this is modern na ngayon. So, maaaring meron din dyan. So, lagi natin aalagaan ang balat ng mga bata. So, number 1 po dyan is hygiene. Lagi kong sinasabi sa inyo, hygiene. At pangalawa is masustansyang pagkain. Okay? Kasi po napaka laking tulong kapag po nilalagyan po natin ng nutrients ang loob ng katawan ng mga bata na lumalaban para sa mga bacteria, virus, fungal na bago po magkaroon man sila ng ganyan is hindi magtatagal or hindi ganun madadamage yung cellulite ng kanilang balat. So, it means na pag nawala si sugat o nawala yung disease nila sa balat is hindi ganun kalalim yung peklat o yung marks na mangyayari doon sa balat ng bata, maiiwan sa balat ng bata. So, napakahalaga po nun. Tapos, ingatan nyo na hindi siya makahawa at ingatan nyo rin na hindi siya mahawahan. So, that is only the points. Okay? So, kung pagko-compare po ninyo yung mga sakit sa balat na na-discuss na natin, meron a-analyze ninyo kung ano bang sakit ng balat na mayroon ang anak ninyo base sa kanilang itsura. So, ipapakita ko po uli yung mamaso. Yan po yung mamaso. Maaari siyang tumubo sa bibig ng bata, dito sa may ilong, bibig, dito sa leeg. Kahit sa ang parte ng katawan po, yan po ay pwedeng
tumubo. As long as nahawakan siya noong liquid o nung laman ng butlig-butlig. Okay, so ganun lang po mga mami. So doktor, bacteria. So pagka bacteria, so ang gamot ay antibiotic. So yun lang po, wag po kayong matakot pag may mamaso si baby. This is normal na nangyayari kasi siguro dahil na din po sa naninibago rin po siguro yung balat ng bata dahil sa mga virus. Pero may sinasabi nga po tayo na iba na hayaan yung maano ang bata kasi mai-immune yan, di ba? May kasabihan na gano'n. So, siguro dahil sa minsan, yung mga bata sa sobrang linis din, di ba? Tapos, napasukan sila ng bakterya. So, ganun yung nagiging epekto sa kanila. Pero mas maganda pa rin po talaga yung nag-iingat tayo kasi hindi natin talaga alam kung ano ba yung pwedeng mangyari o ano ba yung pwedeng mga cause ng mga ganitong mga bagay-bagay regarding sa balat ng bata. Okay, so mga mi, yun lang po. Maraming salamat po si Miss Anissa. At sana po nakilala nyo ang mamaso ng maayos. Ito'y parang cornflakes, butlig-butlig, na ang laman ay kulay dilaw na parang honey. Okay, so kailangan maipacheck ang bata, matingnan ng bata kung it is possibility na magkaroon ba siya ng problem sa kidney, or kung hindi naman po is alagaan lang po natin ng linis. At saka po ng prevention po, yung pagbabandage po natin, i-wrap po natin yan kung dito sa may braso, kung saan man po na kayang itakpan or takpan po natin, wag po natin hayaan na maglahay yon at mahawa po sa iba. Okay po? So, yun lang po. At saka tingin po tayo ng panibago nating topic.